Pagpalapakan natin ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen, amen, amen. So the title of our message is Praying Through Suffering. So mga kapatid, madali bang mag-pray while you are suffering? Madali o mahirap? Sino nagsasabing, Pastor, madali lang mag-pray habang nagsasuffer? Madali ba? Sino nagsasabing, mahirap mag-pray habang nagsasuffer? Meron ba? Meron nagsasabi bang ganon? Okay? In my opinion, it is more difficult to pray while suffering than you are not suffering. So, kaya po, itong Acts 16 to 31, this is one of my most favorite stories in the Bible. Kasi very rich yung lessons na pwede nating makuha dito. Pero simulan natin, ano ba yung background nito? So, ang sabi dito, sa Acts 16 to 17, once we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had the spirit of by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. She followed Paul and the rest of us shouting, "These men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved." Yun ang sinasabi nitong babaeng ito. Sa Tagalog, ang mga lingkod na ito, ang mga lalaking ito ay lingkod ng katastasang Diyos na itinuturo sa inyo ang daan ng kaligtasan. So, kung ikaw, sa unang dinig mo, sabihin mo, wow, ang galing naman itong babaeng ito. Talagang very bold siya sa pagsasabi na itong sila Pedro at sila Pablo at si Silas, mga lingkod ng Diyos. Kaya lang, mga kapatid, itong si Paul, yung kanyang spirit is very in tune with the Holy Spirit. Kumbaga, yung espiritu ni Pablo ay talagang malapit na malapit sa espiritu ng banal na espiritu. Kaya, yung kanyang spirit, na-sense niya, yung spirit nitong babaeng ito na sumisigaw, hindi ka-align ng spirit ng Holy Spirit. Magkaiba sila ng espiritu. Kahit na maganda yung sinasabi ng babae, pero si Paul, disturbed. Hindi siya mapalagay, hindi siya mapakali doon sa kanyang espiritu. Kaya nung ginawa niya, sabi ni Paul, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." At that moment, the spirit left her. Kasi pala, base dun sa binasa natin, yung espiritu ng fortune telling, espiritu ng panguhula, merong espiritu ng demonyo, itong babaeng ito. Kaya nakakapagsalita siya ng ganon. At yung espiritu na yon, yun ang ginagamit nung handler nitong babaeng ito, kung sino man yung pinaka-bossing niya, yun ang ginagamit nung boss nitong babaeng ito para kumita. Pinagkakakitaan niya itong babaeng ito. Parang yung mga manghuhula. Di ba? May kakilala ba kayong manghuhula? O meron ba sa inyo nagpahula na? Iyon. Nako, kapag kayo nagpahula na, i-renounce nyo yan. Kasi sa demonic spirit yan. O kaya, sino sa inyo ang nagpa-albularyo na? Taas ang kamay. Yan. Okay. Praise the Lord. At humingi kayo ng tawad sa Diyos. Alam nyo, yung mga albularyo, hindi sa Diyos yan. Ang dami ko ng enkwentro na mga nagpa-albularyo na lumala ang sitwasyon. Naunawaan po ninyo. Meron nga akong pinag-pray dito sa Nueva Ecija, pinatawag pa nga ako. Yung hita ng lalaki, kasi laki ng papaya, nakahiga. Ang laki. Sabi ko, nakakalakad pa ba yan? Sabi niya, 3 buwan na po hindi nakakalakad dito. Ang pangalan, Rico. Sabi ko, ano nangyari dyan? Kinulam daw, kinulam. So, nakaganyan, laki, kasi ang laki talaga. Pag sinasabi ko, in the name of Jesus, pag binabanggit yung pangalan ni Jesus, gumagalaw. Pag tumigil ako, tigil din. Dahil in the name of Jesus, gumagalaw. Talaga sa demonyo talaga to. So, kinuman ko, in the name of Jesus, I command you to come out, in Jesus' name. So, in the next 30 minutes, bumuti yung kalagayan. Nakatayo. Can you imagine? Nakatayo, nakalakad. No? Ang sabi ko sa kanya, huwag kayo magpapa-albularyo, ha? Dahil yung albularyo, gawa ng demonyo yan.
So, umuwi na kami. Kasi may pasok pa ako sa MCU noon. And then, after 1 month, kinumusta ko. Sabi ko, kumusta na si Rico? Alam niyo, sabi sa akin ng kamag-anak, Pastor, patay na po. Paano namatay? Nakalakad nga. Pastor, nagpa-albularyo eh. Pinilit ng mga kapatid na galing sa Japan na magpa-albularyo. Hindi ba kabilin-bilinan ko magpapa-albularyo? Pinilit po ng mga kapatid. O di namatay. So, kaya mga kapatid, no, ako, pag halimbawa may dinideliverance ako, tinatanong ko, nagpa-albularyo ka ba? Opo, Pastor. Ilan? 3 po. Anong ginagawa ko? Iniisa-isa ko yung mga albularyo na yon, kina-cast out ko. Kasi kapag hindi na i-cast out yon, kahit anong prayer ko dito sa lalaking ito, baka hindi tumalab. So, now, be careful with what you read, watch, or follow. Matthew 24:4-5, basahin nga natin. Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming, I am the Christ, and will deceive many. Sa huling panahon, sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo ha, dahil maraming dadarating sa pangalan ko na aangkinin na sila yung Kristo, pero lolokohin nila ang marami. Maraming mga manluloko ngayon, dala-dala ang pangalan ni Christ. Sa huling panahon to ha. 2 Corinthians 11:13-14, basahin natin. For such men are false apostles, deceitful workmen, masquerading as apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. So ibig sabihin, sa huling panahon, maraming tatawagin na mga huwad na mga apostol, mga manluloko na mga lingkod ng Diyos, masquerading, nagmamaskara, mga bulaan ng mga apostol ni Kristo. Dahil ang sabi doon, hindi naman katakataka. Dahil si Satanas mismo ay nagbabalat kayo na anghel ng kaliwanagan. Ngayon na ito, sabihin ko sa inyo, halimbawa lang, nagpe-pray kayo, may nagpakitang anghel sa inyo. Huwag kayong maniwala na anghel agad ng Panginoon yan. Sabi, wow, salamat naman. Grabe, may na-enkwentro ako. Anghel, praise the Lord. Ito ang tanungin mo. Tanungin mo, ikaw ba ay lingkod ng Panginoong Hesukristo na namatay at nabuhay muli? So, kapag kaganyan, sila ay hindi. Kasi alam nyo, may dinideliverance ako. Dinideliverance ko. Sumubsob na sa lupa. Kasi nga, hindi ko hinahawakan ha, pero nung kinukuman ko in the name of Jesus, bagsak sa sahig. Sabi niya, Pastor, ako na to, Pastor. Sabi, Pastor, ako na to. O sabi ko, sige, kung ikaw talaga yan, sumunod ka sa prayer ko ha, sa pangalan ni Jesus, sumunod, sa pangalan ni Jesus. Tinatanggap ko si Kristo, sumusunod. Bilang hanggang doon na lang sa bilang, hindi na masabi yung aking Panginoon at tagapagligtas. Maya-maya, minura na naman ako, PI ka, Joe, pinahihirapan mo ko. Sabi sa akin gano'n, PI ka, pinahihirapan mo ko. Sabi ko, sa pangalan ni Kristo, Lord, in the name of Jesus, tinatawag ko yung mga anghel ng Panginoon, talian ng kamay, talian ng paa, torturein itong itong demonyong ito. So, maya-maya, sabi, alis na ako. So, kaya mga kapatid, no, dapat tayo ay marunong tayo sa mga ganyang bagay. Pray for discernment, no? So, malay mo, baka mamaya, hindi mo alam, yung kausap mo, demonyo pala, pero akala mo, anghel ng Panginoon. Now, let us go to the story. So, nawala yung espiritu ng babae. So, nung demonyo sa babae, kaya hindi na sa mga panghula. So, nagalit kayo yung may-ari ng babae. At ang sabi, etong laman na taong ito, si Pablo at si Silas, ginugulo niyan tayo. So, yung mga tao, nagsama-sama at pinarusahan nila si Pablo at si Silas, nilatigo at kinadena. So, ang sabi doon sa Acts 16:23-24, after they had been severely flogged, yung severely flogged, talagang nilatigo. Yung mga latigo noong unang panahon, may mga matatalas na bakal sa dulo yon. Kapag
Pinalo sa yan, kakapit sa balat mo, at pag hinila yan, kasama yung balat mo, labas yung laman. Ganun katindi yun. And then, 39 lashes yan. Kaya, itong si Pablo at si Silas, dumudugo ang likod nito. They were thrown into prison, and the jailer put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. So, tingnan ninyo, no, ganun nangyari. So, anong kasalanan? Bakit nakakulong itong si Pablo at si Silas? Ang kasalanan lang nila, ipinangaral nilang salita ng Diyos at nagpalayas ng demonyo. May masama ba ron? Wala. So, ibig sabihin, no, pansinin ninyo ha, may mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng suffering, hindi dahil sa gumawa tayo ng kasalanan. Na kaya tayo nakakaranas ng suffering o paghihirap o pagdurusa sa lupang ito, sa buhay na ito, kasi sumusunod tayo sa Panginoon. Are you listening? Now, hindi kasi sinabi ng Panginoon, okay, sumunod kayo sa akin, isuko niyo ang buhay niyo sa akin, and then everything will be okay and you will live happily ever after. Walang ganon. In fact, ang sabi ng Panginoon sa Pilipos, lahat ng gustong sumunod sa akin ay maghanda dahil sila ay makakaranas ng maraming pagsubok. Dahil darating po tayo, mga kapatid, yung buhay natin, magkakaroon ng maraming pagsubok. So, kaya magpakatatag hanggang wakas. Tingnan niyo Santiago 1:2-4. Magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat din yung malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Okay, unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin na higit sa inyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Okay. Makikita po ninyo mga kapatid na itong dalawang talata na ito po ay itinuturo sa atin ng Panginoon para tayo ay maging matatag sa panahon ng matitinding mga pagsubok. The Lord is preparing us for trials. So, ang buhay Kristiyano, hindi ito buhay na walang pagsubok. Kung hindi ito ay buhay na maraming pagsubok. Bakit po? Ang purpose ng pagsubok, para maging matatag ang inyong pananampalataya. Are you listening? Halimbawa na lang, di ba, yung mga bata, pagka ba yung mga bata natututong maglakad, pinapalo mo at napagka nabata pa? Hindi di ba? Sabi, anak, sige, okay lang yan. Halik-halikan mo yung anak mo. O sige, lakad uli. Hanggang sa maging matatag na yung legs ng anak mo. Di ba? So, ganun din naman, di ba, yung mga athletes, di ba, pinipilit nila na yung kanilang mga muscles maging matatag kahit na anong mga problema, anong mga paghihirap ng katawan, sinitiis nila yon para maging mahusay na mga athletes. Tama ba? Nag-exercise yan, nag-jogging yan, tumatakbo yan, nag-gym yan, 2 oras, araw-araw, para tumibay yung kanilang mga katawan. Para pagdating ng laban, hindi sila lampa. Ganon din naman tayo, mga kapatid. Dahil ang sabi dito sa unang Korinto 10:13, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Darating yung mga pagsubok sa buhay natin. Darating ang mga tukso sa buhay natin. Pero, listen to this, sisiguraduhin ng Diyos na yung mga tukso at mga pagsubok na darating sa atin, yun lang kaya natin. Hindi niya tayo bibigyan ng mga pagsubok at mga tukso ng higit sa makakaya natin. Naunawaan po ninyo. Kaya wag mong sabihin na, Pastor, napakabigat po ng pagsubok ko. Naku, kung malalaman nyo lang, Pastor, kahit kayo, maiiyak kayo. Mga kapatid,
Alam niyo naman kung ano yung pagsubok na dumating sa buhay namin. Di ba? Na si Pastora Malu, 2022, nagka-cancer. Grabe yung pinagdaanan namin. Gumaling siya sa cancer. Pero noong 2024, after 2 years, bumalik yung cancer niya. Ganon na naman yung pagsubok na dumaan sa buhay namin. Okay? Hanggang sa 22 days, si Pastora Malu, last June, last May, 22 days sa ICU, gumastos kami 2.3 million, pero namatay din. Pero ako, nakita nyo ba tumigil ako sa preaching? Nakita nyo ba tumigil ako na, mga kapatid, pasensya na kayo ha, at matindi yung pinagtadaanan namin pagsubok. Bigyan nyo lang ako ng mga 3 buwan na pahinga. Nakita nyo ba nagpahinga ako? Nakita nyo ba nag-sabbatical leave ako? Hindi Si Pastor Romalo nasa ICU pero ako nagpipreach ako dito. Pinagpipray ko kayo. Nagka-counseling ako. Wala ko itinigil. Why? There is no suffering that is enough to make us stop serving God. Kaya yung iba sa inyo, sabihin nyo ba, Pastor, pahinga muna ako bigat tong pagsubok ko. Ayan ang problema mo. Yan ang gusto ng demonyo. Yung bang habang, yung gusto ng demonyo, magpahinga ka, tumigil ka, mag-relax-relax ka, I don't think that is what God wants you to do. Alam nyo ako, ang therapy ko, kaya ako naka-recover agad, kasi I did not stop serving God. Kagaya nito, si Pablo sa ni Silas, sinabi ba nila nung after na makulong sila na, Lord, pahinga muna kami grabe yung inabot namin, muntik kaming mamatay. Pahinga muna kami 6 months. Hindi. Tingnan ninyo Acts chapter 17, 18, 19, 20, ito mga sumunod. Nagpahinga ba si Pablo at si Silas? Hindi Tuloy-tuloy pa rin yung pagmimisyon nila. So, kaya punta tayo dito. Unang Pedro 5, 8 hanggang 10. Basahin nga natin. Maging handa kayo at magbantay, ang diablo ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang kasing kaluwalhatian kasama ni Kristo. So tingnan po ninyo, ang sabi dito, mag-ingat kayo dahil ang diablo ay parang leon na umuungal na naghahanap ng malalapa. Sino ba yung lalapain ng demonyo? Di yung mga mahihina na mga anak ng Diyos. Tingnan niyo sa National Geographic, halimbawa, merong leon dito, and then may mga umiinom na mga usa o mga kabayo doon sa sapa. Yung leon, mga 500 meters away, nakatalong po yan. Bakit nakatalong po yan? Pinapanood niya, sino yung pinakamahina? Sino yung pinakamabagal na usa o kabayo? Kung sino yung pinakamabagal, yun ang dadalurungin niya. Hindi niya hahabulin yung pinakamabilis. Ang lalapain niya, yung pinakamabagal, yung pinakamahina. Naintindihan niyo? Kaya yun ang nakalagay dito Alam niyo, naintindihan ko to nung napanood ko yung sa National Geographic. Ang leon, sabi dito, nagbabantayan yung mga umuungal, nagbabantayan kung sino yung mga lalapain niya. Kaya ikaw, tandaan mo sinasabi ko, kapag ikaw hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpe-pray, hindi ka umaattend ng church, you're a candidate for the devil. Lalapain ka ng demonyo. Kasi alam mo ng demonyo, mahina ka Pero sabi ng Panginoon, magpakatatag kayo. Labanan niyo siya. Ang gusto ng Panginoon, labanan. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Yun ang sabi ng Panginoon. Labanan niyo siya. Magpakatatag kayo. So, ano nangyari kay Pablo sa kay Silas? Around midnight,
Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the other prisoners were listening to them. So, anong ginawa ni Pablo sa kanila Silas? Ang sabi doon, nakakadena sila. At yung kanilang mga paa, nakakadena din, nakatali, sabihin, may malaking kahoy, nakasuot yung mga paa nila doon at nakakadena. Pati mga kamay nakakadena. Dumudugo ang likod dahil sugatan. Anong ginawa nila? Nagsisiyam ba sila? Sinabi ba ni Pablo kay Silas, sinabi ko na sa iyo kasi ikaw ang tigas ng ulo mo. Kayo naman po ang boss ko eh. Sumusunod lang ako sa inyo eh. Kung hindi tayo nagpunta rito sa Pilipos hindi naman tayo magkakaganito. Sana sa ibang lugar na lang tayo pumunta. Nagsisihan ba yung dalawa? Sinisiba nila si Lord, Lord, ano ba naman kayo? Sumusunod lang naman kami sa inyo Bakit hinayaan nyo kami magkaganito? Hello, sinisiba nila si Lord? Hindi Anong ginawa nila? They prayed. And they praised the Lord. Nanalangin sila at hindi lang yon, umawit sila ng mga awiting makalangit patungkol sa Diyos. They sang, they praised the praises to God. Ang sabi doon, while other prisoners were listening. Okay, tingnan ninyo. Halimbawa, sabihin natin, ako, saka halimbawa, si Brother Marino, kami si Pablo, saka si Silas, na nakakadena kami, dumudugo ang likod namin. Sabi ko kay Brother Mar, kumanta nga tayo, mag-pray nga tayo. Sabi ni Brother Mar, ano pastor, mahina ba? Hindi, lakas natin para marinig nitong mga prisoners na to. So, at the top of their lungs, they were praying and they were praising God at the top of their lungs. Ano ibig sabihin nun? Ito, maganda to Hindi nga sila nangangaral, direkta. Pero nangangaral sila sa pamamagitan ng pananalangin at pag-awit. Naintindihan niyo ba? So kasi may mga pagkakataon, halimbawa yung kausap mo, ayaw ng direktang pangangaralan mo, hindi pag-pray mo, sabi mo, Lord, halimbawa, Lord, ito pong kaibigan ko na ito, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po, buksan niyo po ang tenga, ang kanyang isip. Lord, makilala ka po niya, Panginoon, ma-realize siya kung gaano siya makasalanan at makunawaan niya na kapag namatay siya, sa impyerno siya pupunta, pero kailangan po, Lord, ma-realize niya na kailangan niya isukang buhay niya sa iyo bilang Panginoon, tagapagligtas sa Diyos ng kanyang buhay upang ang kanyang pangalan maisulat sa aklat ng langit at kapag namatay siya, sa langit siya pupunta. Panginoon, wag mo pong hayaan na itong kaibigan ko nito ay patuloy na maglingkod sa demonyo at ang buhay niya ay maging malademonyo. Panginoon, Lord, pagpalain niyo po, tulungan po ninyo na mabuhay ng may kabanalan. O tingnan ninyo, nakapag-preach sa pamamagitan ng panalangin. Naintindihan niyo ba? So, maaring ganun ang ginawa ni Pablo sa ni Silas. And then, umawit sila. Dinig na dinig ng mga prisoners. So, kaya, dapat natin gawin? How to pray through sufferings. Number 1, pray though your heart is aching because it is the first step to healing. Ang unang hakbang para ikaw gumaling yung puso mo sa sakit na nararanasan dahil ikaw ay nasa pagdurusa, manalangin ka. Never stop praying. Naintindihan ninyo? Kapag may sakit ka, saan ka unang pupunta? Sa butika, di ba? Sa drugstore o sa doktor. So the same thing. If you are suffering, the first thing that you must do is to go to the Lord. You pray. Even though your heart is aching because it is the first step to healing. Pangalawa, persevere in prayer. Even if the answer takes too long, it shows your faith. Manatili kang manalangin. Hindi yung, pastor, isang linggo na ako nagpe-pray. Parang wala pa rin naman Isang linggo pa lang yan. Si Jesus nga, 40 days, nag-prayer and fasting. Ikaw nga, 10 days pa lang, tigil na. Persevere in prayer. Even if the answer takes too long, it shows your faith. Doon makikita ni Lord yung pananampalataya mo kapag ikaw nagpapatuloy ka sa pananalangin, kahit na yung sagot ay hindi mo pa nakukuha, kahit sabihin natin, it takes too long, tandaan ninyo, yung timetable mo, iba sa timetable ni Lord. Akala mo lang ang tagal, pero ang Diyos, alam niya kung
kailan niya ibibigay yung sagot sa panalangin mo. And all you have to do is to wait in faith. Maghintay ka ng may pananampalataya dahil God will honor your faith. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God. Pangatlo, praise in the midst of suffering because it empowers your faith. When you praise the Lord, even though you are in the midst of suffering, your faith is empowered. Ang tendency niyan, kapag ikaw nasa suffering ka, yung faith mo bumababa, nanghihina. So, para ma-overcome mo yan, yung panghihina ng faith mo yan, you start praising the Lord. Para yung faith mo hindi umihina, hindi nawawala, hindi nauubos. Kung hindi, umaangat yung faith mo while you are praising God. Okay? Because praising is thanking God in advance for answered prayers. Tandaan natin, no? Ecclesiastes chapter 3. There is a time for everything under heaven. And, ang sabi sa Ecclesiastes chapter 4, God makes everything beautiful in His own time. Now, tingnan ninyo, nung ginawa nila, nag-praise ng napakalakas, what happened? The foundations of the prison were shaken, naalog, nayanig, nagkaroon ng earthquake doon sa loob ng kulungan. And what happened? Napatid yung mga kadena. Verse 26, suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everybody's chains came loose. Nabuksan yung mga pintuan, napatid yung mga kadena. Ganong katindi yung nangyari doon sa prayer nila. So, ito namang lalaki, pinaka-warden, di nabuksan nga yung mga pintuan. Akala niya, nagtakasan yung mga, yung mga prisoners. Kasi kapag tumakas yan, punishable by death kung sino man yung warden. Kaya sabi niya, imbis na patayin ako, parusahan ako, magpapakamatay na lang ako. Pero nung magpapakamatay na siya, ang sabi ni Paul sa kanila Silas, hoy! Sandali lang! Huwag kang magpakamatay! Andito kami lahat! Walang tumakas! O ngayon, nasabi ngayon nung warden, anong gagawin ko? Ang sabi nung warden, what shall I do to be saved? Yung tanong ng lalaki dito, kasi marahil nakita niya yung himala ng Diyos, nakita niya yung pagkilos ng Diyos, ang sabi niya, anong gagawin ko para ako maligtas? Dalawang bagay yan, na maligtas physically para hindi sa pahirapan, pangalawa, maligtas yung kanyang kaluluwa. So anong sagot ni Paul? Ang sagot ni Paul, believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Manampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong buong sambahayan. So, mga kapatid, puntuhin lang nating mabuti ito. Napakahalaga na yung kaligtasan ng pamilya mo, mahalaga na maligtas sa Panginoon, maligtas sa impyerno, hindi lang ikaw, kung hindi yung buong pamilya mo. Ang tanong ko sa inyo, nasa na yung nanay at tatay mo, yung kapatid mo, yung asawa mo, yung magulang mo, where are they now? Pastor, nasa SM. Nasaan na? Pastor, ano po? Naglilinis ng bahay, namamalengke, nagluluto, namamalansya. Nanonood po ng TV, nagpapahinga. Bakit wala dito? Masira mo na ba ng gospel? Sigurado ka ba kapag ka namatay yan mamayang gabi, sa langit pupunta yan? Pastor, mabait naman. Siguro naman, dahil mabait naman yung tatay ko, sa langit ang punta niyan. I will challenge you. Saan mo makikita sa Bible na yung kabaitan, yun ang daan patungo sa langit? Dahil lang alam ko, sa John chapter 14, verse 6, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. So, ibig sabihin, isa lang daan ang patungo sa langit sa pamamagitan lang ni Kristo. Kailangan isuko mo ang buhay mo kay Kristo. Kilalanin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay upang ikaw ay maligtas sa impyerno, makarating sa langit. John chapter 3, verse 16.
sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan na kanya ibinigay ang kanyang pinakamamahal na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak sa impyerno, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. John chapter 3 verse 16. Hindi kabaitan ang daan patungo sa langit. Ngayon, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, dapat makita yung kabaitan sa iyo. Kasi kailangan magkaroon ng pagbabago sa iyo. Kasi kung walang pagbabago sa iyo at anak ka ng Diyos, hindi ka talagang tunay na anak ng Diyos. Kung wala kang pagmamahal sa Bible, wala kang pagmamahal sa church, wala kang pagmamahal sa pananalangin, lalo't wala kang pagmamahal sa Panginoong Jesus, hindi ka anak ng Diyos. At kapag namatay ka, anytime today, you will go to hell. Pastor, di mo naniniwala sa impyerno. O kahit di ka naniniwala sa impyerno, ang impyerno naniniwala sa iyo. Now, mga kapatid, napakahalaga, no? Bring your family to the Lord. No, ano ang po ninyo? It is your responsibility to bring your family to the Lord. Now, ang sabi dito, God wants the whole family to be saved and baptized. Tanong, how about your family? Tingnan po ninyo, no? Nung itong lalaking ito, yung jailer, ang sabi niya, anong gagawin ko para maligtas? Ang sabi nung ni Paul, believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved with you and your family. So, ang sumunod, dinala ng warden si Paul sa si Silas sa bahay niya at siniran ngayon, ibinahagi ngayon ni Paul at ni Silas yung daan ng kaligtasan sa pamilya nitong warden nito at nanampalataya sila. At ano ang sumunod? Nagkainan ba? Nagkainan? Kainan tayo. Praise the Lord. Hindi. Anong ginawa? Baptism, Water baptism. Ano ibig sabihin nito? Napakahalaga ng water baptism. So, yung water baptism, kumbaga sa document, seal yan, dry seal yan. Kapag walang dry seal yung documents mo, hindi valid yan. The same thing with us. Kung anak ka ng Diyos, dapat merong dry seal ng water baptism. Naintindihan ninyo? Buong pamilya, nagpabautismo. The whole family were baptized at once. Ano yung at once? Ibig sabihin, agad-agad nagpabautismo. So, mga kapatid, no, in application, prayer and worship bring freedom and transformation. Chains break when God's presence fills the place. Worship is powerful even in suffering. And prayer not only delivers, but also leads others to salvation. Mahalaga na tayo nananalangin because through prayers, nakita niyo si Paul sa si Silas, nananalangin sila, di ba? Pero during their prayers, nangungusap ang Diyos sa puso nitong mga ito. Listen to this. Maybe your friend will escape your presence when you share the gospel. Tatakbuhan ka niyan. But they can never escape your prayers. Naintindihan ninyo? Maaring takasan ka nung anak mo, nung tatay mo, nung kaibigan mo kapag sineshare mo ng gospel. Ayoko niyan! Lumayo kayo sa akin, hindi ko kailangan yan. They may escape you, but they will never escape your prayer. That's why prayer is powerful. Okay? Now, in life application, the power of prayer in times of suffering. Una, prayer weakens the forces of darkness around you. Ito ang tanong, bakit ba nakulong? Bakit pinahirapan si Pablo sa si Silas? Bakit? Dahil pinalayas nila yung demonyo doon sa babae. Ang ginawa, bumelta ngayon yung demonyo. Yung belta ng demonyo, inutusan yung mga tao doon sa nakapaligid at sinabi, nanggugulot ang dalawang ito. So, kinulong ngayon si Pablo sa si Silas. Bakit nakakulong si Pablo at si Silas? May kagagawa yung demonyo. Naintindihan ninyo? Pero hinayaan ng Diyos na mangyari sa kanila yon dahil gusto ng Panginoon na may mangyari. Ang plano ng demonyo, sirain si Pablo sa si Silas nung nakulong. Pero, iba ang plano ng Diyos. Dahil mas makapangyarihan ang plano ng Diyos sa plano ng demonyo. Nung nakulong si Pablo sa si Silas at pinahirapan, akala ng demonyo tapos na itong dalawang ito. Pero hindi, nagsisimula pa lang. Bakit? Nung nakulong si Pablo at si Silas, nung sila'y umawit, yung demonyo galit na galit, pambihira, umaawit pa, nagpupuri pa sa Diyos. And what happened? Yung buong mga nakakulong doon, nakakilala sa Panginoon.
tinanggap nila si Kristo. At hindi lang yon, yung warden, tinanggap yung si Kristo. At ano nangyari? Ito, yung Book of Philippians. Alam niyo ba kung paano nagsimula yung Book of Philippians? Dahil dito sa warden na ito. Bakit? Saan nakulong si Pablo at si Pedro, si Silas? Sa Pilipos. At yung naging leader, ang nagpasimula ng Philippian church, the Book of Philippians started with the warden and his family. Naintindihan niyo ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, ang plano ng demonyo, sirain ka. Pero ibang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, ayusin ka, ibangon ka, itayo ka, dahil maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pangalawa, prayer opens closed hearts to the gospel. Ang pananalangin, nakakapagbukas ito ng saradong puso sa Panginoon. Sarado ang puso, bato ang puso, bakal ang puso, sa Panginoon, chicken lang yan. Madali lang kay Lord yan. Yung mga pusong si Nebuchadnezzar, inutusan ni Lord Si Artaxerxes, inutusan ni Lord Yung pangkaibigan mo, yung tatay mo, hindi naman kasing level ni Nebuchadnezzar yan. Hindi naman kasing level ni Artaxerxes yan. Kung itong dalawang haring ito inutusan ni Lord Gaano pa kaya yung tatay mo, yung nanay mo, yung kaibigan mo, yung anak mo? Prayer opens closed hearts to the gospel. Pangatlo, prayer brings down the power of God into your situation. Nung nanalangin si Pablo sa Silas, tingnan ninyo, nagkaroon ng earthquake di ba? Ano yung sabihin ng earthquake? That was the power of God. Are you listening? Yung power ng Diyos, yun ang nag-symbolize doon sa earthquake. Kaya, when you pray, listen to this, there is the power of God that will come into your situation. Magugulat ka na lang, magpapasalamat ka lang. Salamat po, Lord. Ang galing-galing mo talaga. Pang-apat, prayer saves those who are about to commit suicide. Itong jailer, magpapakamatay na. Pero sabi ni Paul, sandali! Huwag ka magpakamatay. Andito kami lahat. Ano ibig sabihin nun? May mga tao, they are at the brink of suicide. Dahil ang feeling nila, hopeless. Wala na mangyayari sa buhay ko, papakamatay na lang ako. Listen to this. Gagamitin ka ng Diyos para itong mga taong ito, hindi matuluyang magpakamatay dahil may plano ang Diyos sa buhay nila. Naunawaan po ninyo. Meron nga isang lumapit sa akin, isang gabi, pumatok. Sabi, Pastor, pinapunta po ako ni Lord dito. Sabi ko, bakit? Alam niyo, tatalo na po ako sa Tulyahan River Naisip ko lang po kayo. Bago po ako tumalo sa Tulyahan River, pupunta muna po ako sa inyo. Tingnan niyo, grabe, no? Pinapunta ni Lord sa akin bago tumalon sa Tulyahan River. Sabi ko, bakit tatalong ka sa Tulyahan River? Nako, mga kapatid, napakaliit ng dahilan. Sabi ko, kapatid, napakaliit ng dahilan para tumalon ka sa Tulyahan River. Mabuti na lang sinunod mo yung utos ng Panginoon, nandito ka ngayon. Ngayon, buhay na buhay, may pamilya. Ang problema, hindi umattend sa church. Yun ang masakit. Pagkatapos iligtas ni Lord, sa tiyak na kamatayan, hindi naglingkod sa Panginoon. Yun ang masakit. Ang daming ganyang kwento. Okay, now, number 5, prayer advances the kingdom of God. Kapag nananalangin tayo, ang kaharian ng Diyos ay nai-advance natin. Dahil ang kaharian ng Diyos, the Church of God, the Church of God symbolizes, represents the kingdom of God. Kapag nananalangin tayo, marami tayong nananalangin, na iuusog natin, nai-advance natin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Okay? Kaya kailangan natin ng maraming prayer warriors. Kaya pag Friday, dumating naman kayo. Naintindihan nyo? Dumating naman kayo kapag Friday, kailangan natin ng maraming mananalangin. Dahil kung maraming mananalangin, dito sa church na to, our church will advance the kingdom of God. We will pierce through the darkness. Wawasakin natin yung kadiliman na gawa ng kasalanan. While we are praying, something is happening. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. And in conclusion, now, meron pong mga pamilya na nasa isang lugar na ang
sa isang village na ang ang relihiyon doon ay Hinduism. So, itong pamilyang ito, they are sharing the gospel for such a long time. Pero itong mga taga-village, hindi naniniwala. Ang titigas ng mga puso. Ayaw tanggapin si Kristo. Pero ano po nangyari? Nagkasakit yung anak nitong missionary family na to. Nag-pray sila, Lord, pagalingin mo yung anak namin. Lord, pagalingin mo yung anak namin. Nag-prayer and fasting. And what happened? Gumaling ba? Hindi. Namatay yung bata. Namatay yung bata sa kabila ng kanilang matinding pananalangin. Pero ito nangyari. Nung araw na ng burol, nakita nung mga villagers, mga Hindu, na yung mukha nung nanay, nung tatay, nung kapatid, nung mamatay na bata, maaliwalas, peaceful. Hindi sila umiiyak na parang, Panginoon, bakit mo kinuha yung anak namin? Walang ganun. Kung hindi maayos, maaliwalas yung kanilang mga mukha, silently praising God, silently praying to God. At yun ang nakita ng mga villagers. Ang tanong nila, paano sa kabila ng matinding trahedya, yung mga mukha ninyo ay mapayapa? Ano meron kayo na wala kami? At doon nabuksan ang puso noong mga villagers. At nung ipinangaral muli si Kristo, marami doon sa mga villagers nagsipagsuko ng buhay kay Kristo. Naunawaan natin, ginamit ng Diyos yung trahedya ng pagkamatay ng kanilang anak para maraming tao, daan-daan ng mga kapitbahayan ang magsuko ng buhay kay Kristo. Mga kapatid, use your suffering to glorify the Lord. Alam niyo ba, the best way to invite people to church is your face. Meron tinatawag na evangelistic face. Ano yung evangelistic face? Yung bang maayos yung mukha mo, maaliwalas yung mukha mo, na sa kabila ng mga pressures sa work, sa school, maayos pa rin yung mukha mo. At nabubuhay ka ng maayos, hindi ka nakikiayon sa kasamaan. At pag nakita ng mga kasama mo yon, magtatanong sila, ano meron ka na wala kami? And that is the best way to invite them to the Lord and to the church. Pero kung ang buhay mo, wala kang pagkakaiba doon sa mga klase mo, sa mga kaibigan mo, na kapag ka may problema, nangunguna ka pa na umiiyak, nangunguna ka pang nagrereklamo at naninisi, paano mo silang ma-invite kay Lord? Paano mo silang ma-invite sa church? Mas malala ka pa sa kanila. Naintindihan niyo ba? Pero kapag ka ikaw, nakita ng mga kaibigan mo, ng mga kapitbahay mo, na sa kabila ng may mabigat na trahedya, nakangiti ka pa rin. That is the best way to invite them to the Lord. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. Sa Hebreo 5, 7 hanggang 8, basahin nga natin, dito na ako magtatapos. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Kung si Kristo dumanas ng matinding pagsubok, dumanas ng matinding paghihirap, nanalangin, lumuluha, nakikiusap sa Diyos Ama para iligtas siya sa lahat ng kapahamakan. Nakaranas na matitinding mga problema at mga pagsubok, pero naging matatag at hindi nagkasala. Tumingin tayo sa Panginoong Jesus. Let us make Him as our model. Let us make the Lord Jesus Christ as our hero of faith. Let us make Him as our idol, as our faith, of our faith. Dahil ang Panginoon, kahit kailan,
hindi niya tayo iiwanan. Ang Panginoon, ang sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Oh Lord, we pray, oh God, Lord, yung pong mga kapatiran na nasa gitna ng pagsubok, gitna ng problema, I pray for them, Lord. Mga kapatid, I want to minister to those who are experiencing trials, troubles, persecutions, suffering right now. Nasa gitna ka ng matinding pagsubok, gitna ng matinding problema, nasa gitna ka ng matinding suffering or pain. I want to pray for you. I want to minister to you. Meron ba dito? Please raise your hand. Meron ba dito? Are you suffering from pain, suffering from trials, troubles? Raise your hands. Sige, pakitaas ang kamay. I want to minister to you. Huwag kayong mahiya. Anybody here? Pastor, tama-tama sa akin yung mensahe ngayong umaga. Meron ba? Taas ang kamay, please. Thank you. Purihin ang Diyos. Okay. Praise God. Sige, yung mga nagtaas ang kamay, please stand up and I'll pray for you. Okay, please, no? Kahit hindi kayo nagtaas ng kamay, pero kung sa palagay mo, you are in the midst of suffering or pain, trials, severe trials, and you want to experience the presence of God in your life, stand up, I'll pray for you. O Panginoon, nakikita niyo po, itong mga anak mo na ito, nakatayo, nakakaraan sila na matinding pagsubok, Panginoon, matinding problema, Panginoon. Nakakaraan sila, Panginoon, matinding mga dagok sa buhay, matinding mga tukso sa pangalan ni Kristo. Lord, they are experiencing trials, troubles, persecution, suffering, pain. Oh God, Lord, I pray in the name of Jesus that you embrace them, Lord. Embrace them. Embrace them, Lord, with your love and tender mercies, oh God. Panginoong Diyos, tulungan niyo po sila. Mahabag po kayo. Make a way for them, Lord God. I pray, God, that your power, your sovereign power, Lord, will intervene in their situation. Kung paano nagkaroon ng earthquake dito sa dungeon, na kung saan nakakulong si Pablo at si Silas, nabuksan ang mga pintuan, napatid ang mga kadena, Panginoon, I pray, O God, that you open closed doors for them. Lord God, I pray that you open closed doors, break the chains of suffering, break the chain of temptations and trials. And Lord, teach them to pray and praise even in the midst of suffering. Salamat po, Panginoon, patatagin niyo po yung faith nila. Patatagin niyo po yung faith sa kabila ng matitinding mga problema at pagsubok at tukso sa buhay. And Lord, help them emerge out of this suffering better, bolder, braver, and bigger as a child of God. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin ng Panginoon. Purihin ang Diyos.